Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, grabe taas ng minor niya. At pag nag-aircon naman siya, hindi na stable yung idle. Start ko muna mga boss. Bila. Sana. Di ba pakipatay? Narinig niyo mga boss ano? Grabe yung taas ng minor niya. Sabi nga ni customer, parang traktor sa ingay itong sasakyan niya. Tapos ang lakas umubos ng gasolina. Sabi ko nga kay madam, sa taas ba naman ng minor, uubos talaga ng gasolina yan. At ang naging diagnose ko dito mga boss, yung IACB niya sa throttle body. Kaya lang napansin ko, parang kailan lang din ito nagawa. Dahil nga sa gasket maker na ginamit, puting-puti pa. Naayon nga kay customer dahil ilang buwan niya na ring problema ito, na ipacheck niya na ulit itong sasakyan niya. Kaya lang masyadong mataas yung estimate. Sa akin naman mga boss, tama lang yun eh. Kasi inisip nila paano kung malaki yung sira. Lalo na sa nakita ko, nagawa na itong sasakyan ni customer. Siyempre naman, alangan ka na. Dahil nga sa nagawa na yan, nalinis na. Kaya may chances na kung maayos naman yung pagkakagawa niyan, hindi mo rin makuha yung problema. Pwede kasing may papalitan na pyesa, kaya mataas ang estimate. Ganon. Pero sa akin mga boss, kahit nagawa na yan, nalinis na yan, i-check ko pa rin yan. Lahat naman kasi tayo may pagkukulang eh. Na kung ganun lang ang mangyayari, pwedeng makuha ko ito sa linis at wala nang bibilihing part si customer. Sa pagtanggal ng throttle body nito mga boss, madali lang. Meron lang naman yang isang nut tsaka 2 bolt na number 12 na tatanggalin ka. Tapos yung socket wire ng DPS at IACB, huhugutin mo yon. At syempre naman mga boss, kasama sa tatanggalin mo dyan yung accelerator cable. At kung sa palagay mo meron pang ibang makakaabala pag tinanggal mo itong throttle body, pwede mo naman tanggalin yon mga boss. Basta lagi nyo lang tatandaan pag kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, samahan nyo lagi ng pag-iingat para siguradong hindi kayo mapagastos. At dahil sa natanggal ko na yung 3 tornilyo dito sa throttle body, gumamit ako dyan ng flat screw mga boss, silikwat ko itong throttle body. Grabe kasi yung gasket maker na inilagay, ang kapit masyado, pero matatanggal nyo rin yan. Ayan o, tanggal ko na. At dahil nga sa nagawa na ito, dito muna ako magpo-focus sa IACB ng throttle body. At sigurado makapit din ito mga boss, mahirapan ako tanggalin yan dahil nga sa gasket maker na inilagay, grabe yung kapit niyan, nahirapan ako paghiwalayin. Pag inhiwalayin nyo itong IACB dito sa throttle body, meron niyang 4 na screw. Gagamit ka lang naman dyan ng Phillips screw para matanggal mo yan. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, tinanggal ko na yung 4 na screw. Ayan. At ito na mga boss, sa pahirapang pagbaklas ng IACB dito sa throttle body. Tingnan nyo, tigas niya no. Kaya ang ginawa ko, gumamit ako ng manipis sa flat screw. Sinikwat ko itong IACB para humiwalay. Hindi ko na pinakita sa video, pero nang matanggal ko na siya sa pagkakadikit, ganito lang naman yan mga boss. O diba? Gusto ko lang kasi makita nyo kung paano ko sila pinaghiwalay. Pag ako kasi naglalagay ng gasket maker mga boss, hindi sa body, dito mismo sa goma ako naglalagay. Sa gasket niya mismo. Kaya lang mga boss, sa paggawa naman, may kanya-kanya tayong diskarte. Silipin ko muna itong throttle body ni customer. Kahit kaunting check up lang. Pwede kasing dala ng kalumaan, magkaroon na ng problema itong throttle body ni customer. Kaya lang sa nakita ko negative. Kaya gagawin ko dyan, tatanggalin ko muna itong gasket niya. Gumamit ako dyan ng blade para sigurado na hindi madabis itong gasket niya. Para wala nang bibilin si customer na parts. Ito lang nagpahirap kasi sa akin, itong gasket maker, masyadong makapit. Kung makikita nyo, chinecheck ko itong plate niya dito sa throttle. Kaya lang okay naman siya mga boss, wala naman nakabara. At dahil sa okay naman yan mga boss, dito na ako pupunta sa IACB niya or Idle Air Control Valve. Paghihiwalayin ko yan mga boss at ang gamit mo dyan yung flower type para matanggal mo yung 2 tornilyo na nakakabit dyan. Ayan mga boss oh, yung ginamit ko. Pag tinanggal nyo yung 2 tornilyo dyan mga boss, tandaan nyo lang. Kasi nga mga boss, itong IACB na-adjust yan or nagagalaw-galaw siya. Mapapansin nyo yan mga boss, pag tinanggal nyo itong tornilyo, yung butas ng IACB nyo, pa-oblong niya na pwede mong pihitin itong IACB pakaliwa or pakanan. Kaya ang pinaka-the best, tandaan nyo yung posisyon ng tornilyo nyo para pag binalik nyo, hindi na kayo maligaw. Paghiwalayin ko na itong idle air control valve mga boss. Tapos, pipihitin ko itong idle speed control valve. Kung freewheeling siya, yun nga lang, matigas siya ipihit, hindi siya tumutuloy. Pag ganyan mga boss, possible na yan, kaya mataas ang minor nito.
Kaya pag nag-on na si customer ng aircon niya, yun nga, nakakarinig na siya ng ingay dahil nga hindi stable yung idle niya. Pero hindi pa rin ako dyan nagtatapos mga boss dahil nga sa nagawa na ito. Ganun pa man, linisan ko yan mga boss, bababarang ko yan ng throttle body cleaner para matanggal siya sa pagkaka-stack up. Hindi ko na pinakita sa inyo mga boss, pero tsinaga akong kutkutin yung loob niyan para matanggal ko yung carbon na kumapit. Sabi ko nga kay customer, sana makuha sa linis lang, na pag natanggal ko na siya sa pagkaaganit ng pag-ikot or naging pre-wheeling na, maging okay na itong sasakyan ni customer. Ito na mga boss, kung makikita nyo, okay na itong idle control valve ni customer, napipihit ko na yan. Importante kasi mga boss, pag inikot mo yan, magaan lang siya. May magnet kasi yan mga boss tatapatan ko yan ng bakal mga boss, tapos iikot ko itong bakal. O kita nyo, sumusunod siya, ganun siya kaluwag pag umikot. Kaya pag ilagay mo yung IACB motor niyan at wala namang problema yon, mapapagana ko yan. Na ang possible, bumaba na yung minor nito. Linisin ko na itong throttle body niya mga boss. Kung makikita nyo itong throttle body niya mga boss, akala nyo marumi. Hindi, dala na yan ng kalumaan kaya ganyan na itsura niya. Kumbaga mga boss, nagmantsa na siya. Na kahit na sprayan ko pa yan ng sprayan or ibabad ko pa yan sa gasolina, hirap na talaga matanggal yung mancha. Kaya ang ginawa ko dyan, niliha ko yan mga boss. Yun, kahit papano, luminis na siya. Pag okay na, dito naman ako sa idle speed control valve. Ilalagay ko na yung o-ring yan. At kung mapapansin nyo itong iniikot ko, yung ibabaw niya, akala mo flat screw. Na dapat mga boss, ganyan ang position yan. Pag inilagay mo na itong IACB motor mo. At dapat, nakalapat ng maayos yan. At dahil sa mahaba itong video, abangan nyo sa part 2 para malaman nyo kung naging okay ba itong ginagawa ko o hindi. Maraming salamat.